Nangangalampag sa pamahalaan na ang libo-libong biktima ng lending apps na pilit na sinisingil kahit hindi naman daw sila umuutang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Mahilig ka bang umutang online? Ingat kapatid! Hindi umutang o gumamit man lang ng mga nauusong online lending app si Shai. Ni mag-register nga, hindi pa raw niya nasubukan. Yun nga lang ginawa siyang reference ng isang umutang sa app. Inisip ko baka yung binigay akong as contact reference ng kapatid ko sa isang lending app din. Baka dun nila nakuha yung number ko. Dito na raw siya nagsimulang putaktihin ng napakaraming calls at text mula sa mga naniningil na lending apps. Ay, parang end ng May nga yun pa-June na siya. Yung may nag-text sa akin na kailangan kong mag-pay ng ganito. So ako, nag-pay ako kasi nga sa takot ko. Pero hindi siya nag-stop talaga. Sa loob ng isang araw, siguro more than 30 yung calls. Patak ng 10 messages Tapos iba-ibang number pa siya. Ang mga tawag at mensahe umabot na sa pagbabanta sa kanyang buhay at pamilya. At ninervyusin ka talaga dahil alam ng mga tumatawag ang buong pangalan, address, pangalan ng pamilya at mga kaibigan. Nagbumurahin ka nila, tapos sasabihin nila papatayin ka, tapos papadala sila ng kabaong sa bahay mo. Yung pamilya mo, iisa-isahin nilang patayin hanggat hindi mo binabayaran yung amount na sinasabi nila. Habang ipinapakita niya sa akin ng messages, may bago na namang pumasok na text threat. Pinagbabantaan na siyang ibabalandra sa Facebook ang kanyang muka at sa email. I-email na sila ini-email nila yung ID ko, tapos may picture, tapos ini-edit nila wanted, tapos nalalagay doon tutulak ng droga. Sa iba't ibang forums online, may ilan ding nakaranas ng sinapit ni Shai. Ang iba, maaring may gumamit daw ng number at pangalan sa online lending o ginawa silang guarantor nang hindi nila nalalaman. Ang iba pa, naharas matapos maklik ang ilang ads na lumalabas sa social media apps. Habang mayroon ding nagsimula ng ang phone number na nagamit noon sa pangutang, ma-recycle. Kaya para di ma-stress sa dinadanas na harassment, napilitang na lang si Shai na magpalit ng number at email address. Ayon sa PAOK, mahigit 15,000 ng mga Pilipino kabilang si Shai ang nabibiktima ng text threats na konektado sa online lending. Karamihan sa biktima, delayed sa bayad kaya hinaharas. May mga kagaya rin ni Shai. May harassment scripts din na ginagamit ang mga scammer para takutin at lalong ipitin ng mga biktima. Raid namin yung sa Robinson Equitable Tower noong July 15. Nakakita kami rin mga text blast, mga computers, tsaka yung mga harassment script nila. Scripted din. Kung paano ang gagawin nila yung step 1, step 2, step 3. Meron pang iba na ibang mga kumpanya na may apps na yon, kahit nakabayad ka na, after that, ibla-block ka na. Tapos, iba na naman yung maniningil. So, nagkakadoble-doble. Nakakaawa ang mga kababayan natin. Ngunit sinisiguro daw ng PAOK na gumagawa na sila ng hakbang upang puksain ang mga kumpanyang gumagawa ng mga pananakot. May mga target na rin ho kami at meron na rin kami mga pinaplanong operation. Kasama ho natin dito nga yung Security and Exchange Commission, yung NBI, yung PNP, Anti-Cybercrime, tsaka yung NPC, yung National Privacy Commission. Joint effort to. Payo ng PAOK, magsumite ng formal complaint ang mga biktima sa kanilang tanggapan. Magsisilbi itong ebidensya laban sa mga kumpanyang nananakot. At kung kailangang umutang, magtanong sa tanggapan ng Security Exchange Commission upang i-verify kung lehitimo ang lending company. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang muka ng balita.